So, wala akong itatag sa vlog na 'to. Pero point of view lang, POV lang 'no. Ah, Kasi nowadays may mga tao nang nawawalan ng amor proprio or amor prop. Yung amor prop is amor proprio, yung self-love, self-esteem, ganyan, self-respect. Nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo. Kasi parang hinahayaan mo yung sarili mo na maging kahiya-hiya. Hindi yung ano hindi yung yung kasi ang akala ng iba kailangan malinis ka, kailangan presentable kang tignan, kaya yung naghahabol ka na pagkagaya ka nandito ka sa social media nagba-vlog ka kailangan sinong maniniwala. Kung naghahabol ka ng gano'n, wala kang self-respect. Kasi self-respect is not, para sa akin self-respect is not gained by paghahabol ka ng maniniwala sa'yo. Kasi parang equivalent din yan doon sa, pag may ginawa ka, kailangan may bayad. Or, sabi nila kahit papano may allowance ka. Kung naghahabol ka ng bayad, ibig sabihin, hindi ka magtatrabaho ng walang bayad. Paano kung ikaw naman yung walang maibayad, pero kailangan mo ng tulong? Oh. Paano ikaw walang pambayad, pero tinulungan ka ng walang hinihinging kapalit? Halimbawa, parang ganun lang yung analogy ko dyan. Kasi, yung self-respect kasi nakukuha nyo dun sa presentable, magandang tingnan, malinis, ganyan. Bakit ka mo kailangan maging presentable kung ang sasabihin mo naman yung totoo. Kumbaga, hindi yung physical appearance mo o yung madumi mong kuko o yung masama mong amoy kagaya nung yung province, di ba? O yung pawis pala pag pinagpapawisan ka, it attracts you. Kumbaga nagkakaroon ng attraction do sa mga taong pinagpapawisan. Parang parang love hormone nga tayong nare-release. So, 'di ba? Mayroon tayong natutunan sa science ngayong araw. Yung promise, 'di ba? So, kaya pala may mga tao na kahit pawis na pawis ka, gustong-gusto kang yakapin. May mga ganun. Oh. Hindi kasi sa akin yung kagaya niyan, 'di ba? May separation kayo. May mga tao na binobroadcast yung kanilang separation na gustong i-expose yung kalokohan ng kanilang naglokong partner o yung kanilang naglokong asawa. I mean, anong mapapala mo kung in-expose mo yung kalokohan na yun? May mapapala ka ba? Oh. And then eventually, dahil sa ginawa mo, babawiin mo rin yun sa bandang dulo. Wala ka ng self-respect nun. Babawiin mo sa bandang dulo dahil hindi naman yung ex-partner mo o yung ex mo yung nasaktan mo o yung tinuturing mong ex kasi kung hindi pa kayo annulled Hindi naman yung ex mo yung nasaktan mo yung mga kamag-anak nun na minahal mo. At saka halimbawa kung nagpagawa ka ng property sa lupa nila, lupa nila yon, verbal agreement lang na magpapatayo ka ng bahay, pero dahil nagkagulo kayo o may gusot sa inyo o hawa ka nila ngayon sa leeg, naghingi ka ng legal advice, na mo binibigay sa'yo, anong sinabi ng legal advice sa'yo na stop posting from social media na and under yung article 448 ng civil code, yung may-ari ng lupa ang magde-decide kung anong gagawin dun sa structure na itinayo mo. Regardless kung ikaw ang gumastos nun, kung hindi naman ikaw yung may-ari ng lupa at wala silang balak ibenta yung property sa'yo, wala kang magagawa. Halimbawa lang mo na, wala akong sinasite na kung sino. Diba? Kasi minsan hindi tayo nagiging responsable sa ating mga sinasabi. Sabihin kasi, hindi lang responsable sa sinasabi, responsable sa outlook.
Yung sasabihin na pinakikinabangan ka, dapat bayaran ka. Hindi ganun. Pinakikinabangan ka ng iba o tumutulong ka sa ibang tao, hindi dahil may bayad ka. Dahil siguro doon ka lang nakakaramdam ng self-worth. Hindi ka nakakaramdam ng self-worth kung may pera eh. Bakit? Kung may pera yan, anong sasabihin? Kaya lang naman nagtatrabaho yun dahil sa pera. Pero kung nagtatrabaho ka nung wala kang bayad, mas masarap matulog. Yung sasabihin mo na, dami ng pataas ang pinag-aralan mo, hindi mo naman nagagamit. Sino nagsabi sa'yo hindi ko nagagamit? Porket ba walang pera at hindi ako kumikita hindi ko na ginamit yung pinag-aralan ko. Hindi naman lahat nasusukat sa pera. The mere fact na alam mo na wala kang nilolokong tao at nare-respeto ka, it brings self-respect. Kasi yung respeto, hindi lang naman yan sa ibang tao, kundi sa sarili mo rin. And when other people respects you, nabuboost din yung self-respect ko, lalo na sa akin, PWD ko. Sinasabi nila na defeated na raw ako. Hindi ako defeated. Pag sinabi kong pangit ako, it's just to say na it's how the world look at me. Hindi naman talaga ako kagapuan. At yung sinasabi ko wala magkakagusto sa akin, totoo namang wala. Meron ba? Oh. Sino nagsabi sa inyong meron, di ba? Kasi ako hindi ako nagde-deny. Baka doon sa iba meron. Baka doon sa iba meron. Sabihin kasi, pag dinideny mo, ang isang bagay, nawawalan ka ng respeto sa sarili. So, whether it's in social media or not, people nowadays lose some self-respect. So, yun lang po.